Hay, uwian na naman. Bakat na bakat ang init sa katawan ko. Puro alikabok at pawis. Pero kahit pagod, napangiti ako nang sabihin ni Lino, "Pare, inom tayo sa bahay. Si Melissa nagluto ng pulutan." Ayos. Yan ang pinakamagandang balita ngayong araw. Hindi lang dahil sa alak, kundi dahil andun si Melissa, yung asawa ni Lino. Yung dati ko nang natira. At syempre, gustong gusto ko ulit maulit. Pagdating sa bahay nila, parang sanay na ang kilos ko. Bati kay Melissa, ngiti na may halong kindat. "Uy, ang tagal mong hindi nakainom dito, Arman ha." Sabi niya, sabay kindat din ng palihim. Naupo kami ni Lino sa teres, may lamesa at gin. Si Melissa, paikot-ikot, kunwaring abala sa kusina. Pero dumadaan ng dahan-dahan. Yung shorts niyang maiksi, kumakapit sa hita. Yung suot niyang sando, halos wala ring natakpan. At si Lino, ayun, mukhang tanga na nakangiti lang. Paminsan-minsan, lumalapit sa akin si Melissa, kunwaring kukuha ng baso, pero pasimpleng ididikit ang katawan niya sa braso ko. Ramdam na ramdam ko ang init ng balat niya. Kaya nang medyo tinamaan na si Lino at napasandal sa upuan, dun na ako sumalisi. "Magbabanyo lang ako, pre." Paalam ko kay Lino, sabay tayo at naglakad papunta sa kusina. Andun kasi yung banyo nila. Pagkasara ko pa lang ng pinto ng banyo, ilang segundo lang, kumatok na si Melissa. Napangiti ako. Mukhang kating-kati na si Mrs. Pagbukas ko ng pinto, agad siyang pumasok at mabilis ding isinara yun. "Arman, kanina pa ako gigil." Bulong niya sabay sunggab. Hindi na kailangan ng usapan. Kinandong ko siya habang nakaupo ako sa bowl. Mabilisan lang at walang cheche-boreche. Ayun, tapos. Inayos na namin ang mga sarili namin. Parang walang nangyari. Nauna siyang lumabas. At makalipas lang ang ilang minuto ay sumunod na ako. Pagbalik ko, si Lino tulog na sa upuan. Umupo ulit ako at hindi na kumibo pa. Poker face. Pero sa loob-loob ko, nakangisi. Ayos, solved na. Ako nga pala si Arman, 42 years old. Isang construction worker, medyo batak pa rin ang katawan. Kahit pa araw-araw puro buhat at init ng araw ang kalaban. Oo, may asawa ko. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung asawa ko pa ba siya. Matagal na siyang nasa abroad at halos 5 taon na rin kaming walang matinong usapan. Wala ni isang kumusta sa chat. Wala na rin akong gana. Kung tutuusin, baka nga may iba na siyang kinakasama doon. At sa totoo lang, ewan ko kung may pakailan pa ako. Wala naman kasi kaming anak. Ilang beses siyang nakunan hanggang sa sumuko na. Isang araw, nag-impake na lang siya, sabay alis papuntang Dubai. Naiwan ako ditong mag-isa. Pero ganun pa man, kahit tahimik ang bahay ko, hindi ibig sabihin nun ay malamig ang gabi ko. Kasi sa kabila ng lahat, hindi zero ang sex life ko. Hinding-hindi. Ayun nga si Melissa, Mrs. ni Lino. Hindi lang siya. Meron ding si Janice, yung kumare ko sa kanto. Byuda na yun pero kung makadikit, parang dalagang bagong ligo. Minsan pa nga, pati yung tindera sa karinderya, napapapayag ko rin. Hindi naman sa nagyayabang ako, pero malakas talaga ang dating ko. Matipuno, medyo maitim, pero makisig. Malalaki ang kamay, magaspang sa trabaho, pero malambing naman sa katawan ng babae. At syempre, may maipagmamalaki ako sa kama, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit lapitin ako ng babae. Ganyan lang ang ikot ng mundo ko ngayon. Trabaho sa umaga, inom sa gabi, at kung sinuswerte, may kalmot sa hating gabi. Wala nang asawa, wala nang obligasyon. Kung tutuusin, mas masarap pa nga ang buhay ko ngayon. Walang nagbabawal, walang nanunumbat. Hindi ko alam kung hanggang kailan ganito, pero sa ngayon,
Wala akong balak tumigil. Basta may babae, may alak, at may kama, ayos na ako. Isang umaga, palabas ako ng bahay. Inaantok pa at medyo hilo pa rin sa gin kagabi. Papunta lang ako sa tindahan, bibili ng 3-in-1 na kape. Habang naglalakad ako sa kanto, may nadaanan akong babae. Maliit lang siguro, mga 5 flat ang height, naka-ponytail, maikling shorts, tsaka fitted na t-shirt na hapit sa katawan, litaw ang kinis ng hita, at kahit medyo pawisan, amoy na amoy ko pa rin ang bango niya. Yung tipong bagong ligo na may halong pabango at natural na amoy ng babae. Shucks, napa-second look talaga ako. Paglapit ko, bigla siyang lumingon at ngumiti. Ninong Arman? Napahinto ako. Teka, Joanna, mahina akong sambit. Si Joanna, anak ng kumpare kong si Bong, inaanak ko sa binyag. Grabe, ang laki mo na, wala sa loob kong sambit. 24 na po ako nung, nakangiti niyang wika. Dalagang-dalaga na nga. May hubog, may dating, at yung ngiti niya, nakakakuryente. Huling kita ko sa kanya, bata pa, lampa at makulit. Ngayon, iba na, ibang-iba. Nagkamustahan kami saglit. Sabi niya, umuwi na raw siya rito sa probinsya kasama ang anak niyang 2 taon. Iniwan daw kasi siya ng asawa sa Maynila at mula noon hindi na muling nagparamdam. Kaya ayun, balik siya sa poder ng lola niya, nagsisimula ulit. Matagal na kasing nagpaalam sa mundo si Paribong, habang ang nanay naman ni Joanna, sa pagkakaalam ko, may sarili ng pamilya sa malayo. Kaya sa bahay ng lola siya tumuloy, na nasa mismong tapat lang ng bahay ko. Bakit hindi ko siya napansin? Habang nagkukwento siya, napatingin ako sa kanya. Hindi naman bastos na tingin, pero hindi ko maiwasang humanga. Ang ganda pa rin niya kahit may mabigat na pinagdadaanan. At ang katawan niya, mas lalo pang tumindi, parang mas lumabas ang pagkababae niya. Mauna na ako, Ninong. Baka hinahanap na ako ni Lola. Pinabantayan ko lang kasi yung anak ko. Wika ni Joanna. Sige, ingat ka. Nakangiti kong sagot. Habang papalayo siya, napakamot lang ako sa batok. Inaanak ko siya, oo. Pero hindi ko maalis sa isip yung itsura niya ngayon. Parang may nabuhay ulit sa loob ko. Pagka-uwi ko galing tindahan, bitbit ang 3-in-1 na kape. Ewan ko ba, parang may gumugulo sa dibdib ko. Hindi dahil sa pagod o sa init, kundi dahil kay Joanna. Ano ba? Bakit ba siya pa ang iniisip ko? Inaanak mo yun, Arman. Ano ka ba? Para kang binatilyo dyan. Bulong ko sa sarili, habang pabagsak akong naupo sa upuan sa harap ng bahay. Maya-maya ay kumuha na ako ng mainit na tubig at sinimulang magkape. Pero kahit anong higop, hindi ko pa rin matanggal sa utak ko si Joanna. Yung amoy niya, yung suot niya, yung ngiti niya. Parang may kung anong bumangga sa akin kanina at hindi ko alam kung pagkael lang ba o basta ewan. Maya-maya, tumayo na rin ako. Pumasok sa bahay, nagpalit ng damit at naghandang pumasok sa trabaho. Sa site, buong araw ay buhat ng bakal, halo ng simento. Pero kahit bugbog ang katawan ko, si Joanna pa rin ang laman ng isip ko. Minsan napapangiti akong mag-isa habang nagpapahinga, tapos biglang mapapailing. Tumigil ka nga, Arman. Wika ko na lang sa sarili. Pag-uwi ko, nadaanan ko si Janice sa may tindahan, yung fubo ko sa kanto. Nakaupo sa plastic chair, nakamaiksing shorts at may hawak na yosi. Pagkakita niya pa lang sa akin, yung tingin niya halatang may ibig sabihin na. Pero ewan ko ba ngayon, wala ako sa mood. Ngumiti lang ako, konting tango, sabay lakad na pauwi. Pagdating sa bahay, nagpahinga ako ng konti. Naligo, kumain, palipas ng oras bago nagpa siyang matulog. Pero imbis na makatulog,
Ginulo na naman ni Joanna ang isip ko. Shemay naman, ano bang meron sa babaeng yun? Hindi ko na talaga maalis sa utak ko yung itsura niya kanina. Yung amoy, yung ngiti, pati yung maikling shorts niya na halos hindi ko na maalis sa imahinasyon ko. Dahil alam kong wala ring mangyayari kung pipilitin ko pang matulog, bumangon ako. Naglakad ako papuntang tindahan, bumili ng 2 bote ng beer at konting pulutan, chicharon at mani. Pagka-uwi, nilatag ko to sa maliit kong lamesa. Binuksan ng beer, naupo, binuksan ng radyo at nagpatugtog ng kung ano-anong lumang kanta. Tahimik ang paligid. Tanging boses lang ng DJ at tunog ng kuliglig ang kasama ko. Habang humihigop ng beer, nakatingin lang ako sa kawalan. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako nakatingin. Nakikita ko siya, si Joanna. Habang tumatagal, medyo tinamaan na ako. Lalong lumalakas ang imahinasyon ko. Parang katabi ko lang siya. Nakaupo, nakatawa, at yung amoy niya dumidikit sa ilong ko. Hanggang sa napapikit na ako. At doon na nagsimula. Nasa harap ko si Joanna. Naka-shorts at fitted na t-shirt. Pero iba na. Parang mas daring, mas malambing. Lumapit pa siya sa akin, ngumiti ng pilya. Ninong, bulong niya, sabay upo sa kandungan ko. Ramdam ko ang bigat ng hita niya sa tuhod ko. Ang init ng katawan niya. Nakatitig siya sa mga mata ko habang dahan-dahan niyang inaabot ang muka ko. Hayop, para akong binibingi sa tibok ng dibdib ko. Hinawakan ko rin siya sa bewang. Hinapit palapit. Sa sobrang totoo ng eksena, naramdaman ko pang nanginginig ako sa pagkasabik. Hanggang sa may bumarurot na tricycle. Nagulat ako, napabalikwas. Nanginginig pa ang kamay ko habang nakahandusay ako sa sofa. Walang Joanna, walang kandungan, wala lahat. Beer at chicharon lang ang kaharap ko. Napahawak ako sa sentido ko. Bad trip, nananaginip lang pala ako. Bulong ko. Pero ramdam ko pa rin ang bigat ng dibdib ko. Ramdam ko pa rin yung gigil at init na parang hindi lang panaginip. Bigla tuloy akong naasar dun sa driver ng tricycle. Kinabukasan, medyo mabigat pa rin ang ulo ko sa beer kagabi. Pagmulat ko, liwanag agad ng araw ang bumungad sa akin. Napaunat ako, tapos diretso sa bintana para sumagap ng hangin. Pagdungaw ko, muntik akong mapamura. Si Joanna, nasa teres siya. Nakaupo sa monoblock chair, hawak-hawak ang anak niya, pinapadede. Nakasuot lang siya ng maluwag na sando at shorts. Dahil sa pagkakayakap ng bata, halos lumabas na yung dibdib niya. Parang napako ang tingin ko. Hindi sa bastos na paraan, pero alam kong mali. At alam kong hindi na rin inosente ang pumapasok sa utak ko. Lalo na nung makita kong napapapikit siya habang pinapadede ang anak niya. Parang ang payapa ng muka. Pero ako, para akong sinisilaban. Napahawak ako sa labi ko. Parang naiinggit ako sa bata. Habang pinapanood ko sila, biglang napalingon si Joanna sa gawi ko. At sakto, nagtagpo ang mga mata namin. Para akong napako sa kinatatayuan ko, hindi makagalaw. Si Joanna, saglit lang, nakatitig, tapos napangiti ng tipid. Yung tipong nahuli ka, pero hindi galit, kundi parang may ibig sabihin. Dali-dali akong umatras mula sa bintana. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang dibdib na parang mabibiyak sa lakas ng tibok. Naku Arman, ano tong pinasok mo? Bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong pigilan, hindi mawala sa isip ko yung ngiti niya na parang nangaakit. Simula nung umagang nahuli ako ni Joanna sa bintana, halos araw-araw, napapansin ko na parang iba na ang kilos ni Joanna. Minsan, pagdadaan ako sa tapat ng bahay, mahuhuli ko na nakatitig si Joanna sa akin. Minsan naman, pag nagkakasalubong kami, malambing niya akong nginingitian.
Pero kahit anong pagkael at tukso, pinipikit ko talaga ang mga mata ko. Sinasabi ko sa sarili, hindi pwede, inaanak mo yun. Maghunos dili ka, Arman. Isang gabi, habang nakahiga ako, hawak ang phone at nag-i-scroll lang pampatulog, biglang may nag-pop up na notification. Napasinghap ako nang makitang may chat si Joanna sa akin. Hi Ninong, gising ka pa? Diyos ko po, ano to? Bakit niya ako chinachat? Medyo nataranta ako. Hindi alam kung magre-reply ba o isisin ko na lang yung chat ni Joanna. Pero maya-maya ay nagpa siya akong mag-reply. Oo, bakit? Sagot ko naman. Wala lang po, bored kasi ako. Si baby tulog na, pero ako hindi makatulog. Mabilis na reply ni Joanna. Napakagatlabi ako. Hindi ito ordinaryong chat. Kasi kasunod nun, nagpadala si Joanna ng picture. Selfie. Nakasandong black at maiksing shorts. Nakahiga sa kama. Walang filter. Pero halata naman, wala siyang bra. Para akong kinuryente. Nag-init ng husto ang mukha ko. Pero pilit akong nagtimpi. Matulog ka na, Joanna. Maikling sagot ko. Gusto ko pang may kausap, Ninong. Pampaantok lang. Pero sige, good night, Ninong. Sagot ni Joanna with kiss emoji pa. Napabuntong hininga ako sa reply niya. Kasi, ang inaakala kong inosente, siya pa mismo ang lumalapit. Tanghaling tapat, tirik ang araw sa site. Pawis na pawis ako habang nagbubuhat ng sako ng semento. Amoy alikabok, amoy bakal, amoy pawis ang paligid. Arman, parang wala ka na sa kondisyon na. Kantyaw ng isa sa mga katrabaho ko habang nag-aabot ng hollow blocks. Baka kasi kulang ka sa tulog. Dagdag pa ng isa sabay tawa. Pilit naman akong ngumiti. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin na si Joanna ang dahilan kung bakit ako napuyat. Maya-maya, dumating si Lino. May dalang tubig at sigarilyo. Pare, mamaya ha, inom ulit tayo. Si Melissa nag-adobo, pulutan na naman. Huwag mong tanggihan baka magtampo yun. Sabay tawa nito. Wow, iba ka talaga Arman. Ang swerte mo. Lagi kang may libreng pulutan sa misis ni Lino. Kantyaw ng isa kong katrabaho. Baka nga pati misis pinupulutan na niyan. Sigaw pa ng isa, sabay hagalpak ng tawa. Loko kayo. Mabait lang talaga si Melissa. Natatawang sagot naman ni Lino. Napakamot na lang ako at pilit na tumawa. Pero sa loob-loob ko, kung alam nyo lang. Matapos ang trabaho, diretso kami kila Lino. Nasa terrace kami, may gin at adobo sa mesa. Maingay ang kwentuhan, tawa-tawa lang. Si Melissa, paikot-ikot, nagsasalin ng baso, sabay palihim na tititig sa akin. Yung tingin na parang nagsasabing, ready na ulit ako. Pero sa totoo lang, kahit anong pakyut ni Melissa sa akin, hindi ko magawang ma-excite. Dahil si Joanna lang talaga ang tanging nasa isip ko. Kaya ayun, butata si Melissa. Walang nangyari. Pag-uwi ko, bagsak agad ako sa kama. Mabigat ang ulo, pero mas mabigat ang iniisip. Nakatingala lang ako sa kisame, hawak pa ang sentido ko. Pero kahit anong pilit kong kalimutan, si Joanna pa rin ang sumasagi sa isip ko. Yung mukha niya, yung ngiti na parang walang bahid ng problema. Hay, bakit ba ganito? Bulong ko habang nakapikit. Pero imbis makatulog, mas lalo pang lumakas ang imahe niya sa utak ko. Doon ko na naramdaman na dahan-dahan akong tinatablan ng init. Namalayan ko na lang na nagtataas baba na ang kamay ko habang ini-imagine ko si Joanna. Nakaupo sa harap ko, nakangiti, nakashorts ng maiksi. At yung mga mata niya, nakatitig lang sa akin. Parang totoo. Naririnig ko pa ang boses niya. Yung malambing na bulong. Yung paghinga niya sa tenga ko. Wala na akong pakialam. Puro siya lang ang nasa isip ko. At sa huli, tuluyan ng sumabog. Napasinghap ako ng malakas. Napapikit.
at humiga ulit. Pawis na pawis. Pero kahit tapos na, si Joanna pa rin ang laman ng isip ko at mas lalo lang akong nababaliw sa kanya. Kinabukasan, hilong-hilo pa ako pagpasok sa trabaho. Mabigat pa rin ang ulo, nanginginig ang tuhod sa hangover. Pero sanay na, karga pa rin ng semento, buhat ng bakal, parang wala lang. Sa totoo lang, mas mabigat pa yung iniisip ko kaysa sa binubuhat ko buong araw. Pag uwi ko, dumiretso agad ako sa bahay. Hindi na ako dumaan sa kanto para makipag-inuman. Hindi ko rin pinansin si Janice na nakaupo na naman sa tindahan. Ang gusto ko lang, humiga, magpahinga, at pilit kalimutan si Joanna na gabi-gabi ko nang ini-imagine. Pagbagsak ko sa kama, kinuha ko ang phone para mag-check lang. At ayun na nga, parang nanlaki ang mga mata ko. Si Joanna. Napakagatlabi ako, huminga ng malalim bago binuksan ang chat niya. Ninong, gising ka pa? Simpleng tanong lang, pero para sa akin, parang bomba. Tumigil ang mundo ko. Ilang segundo lang na nakatitig ako sa screen, pero pawis na ang palad ko, kahit malamig naman ang buga ng electric fan. Oo, bakit? Reply ko. Pwede ba kitang makausap? Huwag kang mag-alala. Mabilis niyang sagot. Medyo napailing ako, pero hindi ko na rin napigilan ang sarili. Sige, ano naman yun? Tanong ko sa kanya. Maya-maya ay biglang nagring ang phone ko. Hayop, halos mabitawan ko ang phone. Nanginginig ang kamay ko, pero sinagot ko pa rin. Hello, Ninong? Boses niya, mahina lang. May halong lambing na parang dumediretso sa dibdib ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Sagot ko at pilit pinapakalma ang sarili. Ewan, hindi ako mapakali eh. Naiisip kita. Para akong nabingi sa narinig. Nanigas ako sa higaan, hindi makasagot. Joanna, ano bang sinasabi mo? Halos pabulong kong sagot. Wala lang, Ninong. Baka kasi isipin mo na bata pa rin ako. Pero hindi na. Hindi mo ba napapansin? Kasabay nun, nag-vibrate yung phone. Pagtingin ko, merong picture. Selfie niya. Nakahiga, kumot lang hanggang dibdib. Kita yung balikat niya, yung kutis niya at halatang wala siyang suot sa ilalim. Napakagat ako sa labi. Halos mabasag ang phone sa higpit ng hawak ko. Joanna, wag kang ganyan. Bulong ko, pero ako pa yung nanlumo. Paano kung ayaw kong tumigil? Gusto kitang kausap, Ninong. Gusto rin kitang makita. At doon ko tuluyang naramdaman. Hindi lang pala ako ang nilalamon ng tukso. Si Joanna mismo, kusa nang lumalapit sa akin. Simula nung gabing nag-send si Joanna ng selfie, halos gabi-gabi na kaming nagchat-chat. At madalas, nauuwi sa tawag. Kahit anong pigil ko sa sarili, kahit ilang beses kong sabihing, wag na, hindi ko rin siya matanggihan. Gising ka pa, Ninong? Chat ni Joanna, 11:30 ng gabi. Oo, pero matutulog na sana. Sagot ko naman. Wag muna, kausapin mo muna ako. Ang tahimik kasi sa bahay, hindi ako makatulog. At doon, magsisimula na ang tawag. Hello, Ninong. Mahina, malambing, halos pabulong ang boses niya. Napahiga ako, nakasandal sa dingding. Pilit pinapakalma ang sarili. Bakit kasi hindi ka pa natutulog? Sagot ko, kahit alam kong wala rin akong lakas tumanggi. Kasi, sanay na akong kausap ka. Ikaw lang kasi ang nakakaintindi sa akin. Sa una, simpleng kwentuhan lang, tungkol sa anak niya, sa hirap ng pagiging single mom, sa mga pangarap niya na parang malabo ng matupad. Tahimik lang ako, nakikinig, paminsan-minsan nagbibigay ng payo. Pero habang tumatagal ang gabi, iba na ang takbo ng usapan. Minsan, bigla niyang tanong, Ninong, tingin mo, maganda pa rin ba ako kahit may anak na? Wala na akong pag-iisip. Siyempre, mas lalo kang ang gumanda ngayon. Mabilis kong sagot.
Tumahimik siya saglit. Pagkatapos, narinig ko ang boses niyang may kasamang lambing. Kung sakali bang wala akong anak, may isip mo ba na pwede ako sa'yo? Halos matanggal ang earphone ko sa kaba. Napapikit ako, pilit huminga ng malalim. Joanna, huwag kang magbiro ng ganyan. Kinakabahan kong wika. Hindi ako nagbibiro, Ninong. Doon na ako napako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o susuko na sa nararamdaman ko. At minsan, sa kalagitnaan ng tawag, biglang may maririnig akong kakaibang tunog. Hingal, parang kumukuskus ng kumot. Joanna, anong ginagawa mo? Halos pabulong kong tanong. Saglit siyang natahimik. Tapos narinig ko ang malambing niyang sagot. Wala, Ninong. Iniisip lang kita. Tumayo lahat ng balahibo ko. Ramdam ko kung saan patungo ang mga gabing to at mas lalo lang akong natatangay. Hating gabi na naman, tahimik ang paligid, kuliglig lang sa labas at ugong ng bentilador ang maririnig sa kwarto ko. Nakahiga ako, hawak ang phone at gaya ng mga nakaraang gabi, kausap ko si Joanna. Napangisi ako pero kasabay nun napailing rin. Anong ginagawa ng babaeng to sa akin? Bulong ko bago ko sinagot ang tawag. Hello, Ninong. Pabulong na boses niya agad. Oh, bakit ka bumubulong? Tanong ko, inaayos ang higa. Baka kasi magising si Lola. Nasa sala lang siya natutulog. Nagkwentuhan kami sandali. Wala namang saysay ang usapan, pero puno ng tawa, ngiti, at halong kilig na ayaw ko man aminin, hinahanap-hanap ko na. Ewan ko ba, parang ibang tao na ako ngayon. Hanggang biglang nag-iba ang tono niya. Ninong, mahina niyang tawag. Oh, sagot ko naman. Pwede ba kitang makita? Yung tayong dalawa lang. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Napaupo ako sa kama, hawak ko ang noo, hindi makapaniwala sa narinig. Joanna, wag ka nga. Alam mo namang delikado yan. Pag nahuli tayo, malaking iskandalo. Tahimik siya ng ilang segundo. Paano kung ako mismo ang pumunta dyan? Maya-maya ay wika niya sa mas malambing na boses. Halos mabitawan ko ang phone. Ha? Joanna, wag kang ganyan. Sabi ko, pilit na pinapatatag ang boses kahit ramdam kong kumakabog na ang dibdib ko. Narinig ko yung tawa niya. Mahina pero may halong panunukso. Curious lang ako nung kung ano ang pakiramdam. Yung kasama ka ng hindi lang sa phone. Gusto kong maramdaman kung totoo ba yung nararamdaman ko sa'yo. Napapikit ako at napalunok. Walang masabi. Tanging lakas lang ng tibok ng puso ko ang maririnig ko sa tenga ko. Sabihin mo lang, Ninong. Lalabas ako ngayon na. Bulong niya pa. Dumungaw ako sa bintana. Kita ko ang teres sa tapat. Madilim pero maliwanag sa buwan. At sa utak ko, malinaw ang imahe. Si Joanna, dahan-dahang lalabas. Tatawid, papunta rito. Joanna, please wag mo kong tinutokso. Pabulong kong sabi na parang nagdadasal. Pero kasabay nun, narinig ko ang marahang pagsara ng pinto sa kabilang linya. Hindi ako nanunukso, Ninong. Papunta na ako. Doon, parang gumuho lahat ng depensa ko. Hindi na ako makagalaw. Hindi makapag-isip. Ang alam ko lang, wala na akong takas sa gabing to. Dinig ko ang mahinang kaluskos mula sa kalsadang naghihiwalay sa bahay namin. Nasa bintana ako, halos hindi makahinga. Habang pinagmamasdan ko, na dahan-dahang tumatawid. Naka-jacket siya, nakataas ang hood. Pero grabe, kahit sa dilim, kita pa rin ang mapuputing hita niya sa suot na shorts. Yung hugis ng katawan niya, kahit anino lang, nakakapang-init. Parang multo siyang dumadaan sa ilalim ng poste ng ilaw. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Eto na to. Hindi na ako nananaginip. Pagdating niya sa gate,
Marahan kong binuksan. Ako na mismo ang sumalubong, hawak ang phone, ilaw lang ng flashlight ang gabay. Nagkatinginan kami, walang imikan, pero punong-puno ng ibig sabihin. Pasok ka. Mahina akong sabi, halos nanginginig pa. Tumango si Joanna, agad pumasok at mabilis naming isinara ang gate. Dumiretso kami sa loob ng bahay. Pagkasara ko ng pinto, isang mahabang katahimikan. Wala akong marinig kundi ang paghinga naming pareho. Nagtitigan agad kami, parehong nagpipigil, parehong kinakabahan. Ninong, bulong niya, sabay kagat ng labi. Doon na ako tuluyang bumigay. Hinapit ko siya palapit. Tuluyan na akong nawala sa sarili. Halos mabaliw ako sa sandaling yun. Pero sa isang iglap, natauhan din ako. Joanna, malito. Bulong ko habang nanginginig ang boses. Hingal na hingal, nakatitig lang siya sa akin, mapungay ang mga mata. Kung mali, bakit parang ayaw mo kong pakawalan, Ninong? Wala akong nasagot. Parang na-freeze ako. Nanginginig ang kamay ko at nangingibabaw ang tukso sa utak. Sandali kaming natahimik. Yung katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Tapos nun, pilya niya akong ninitian. Parang nanunukso. Sabay nun ay umatras siya. Good night, Ninong. Tumalikod siya, naglakad palabas ng pinto na parang walang nangyari. Iniwan niya akong pawis na pawis, habol hininga. Pagkasara ng pinto, napahampas ako sa dingding. Hayop, bitin na bitin ako. Bulong ko at halos manginig pa rin sa init ng katawan ko. Ang tanging nagawa ko na lang ay hawakan ng labi ko dahil ramdam ko pa rin doon ang labi niya.